Nalakidlat ang galawan ng tinaguriang fastest chef sa Cebu. Elibs tuloy ang mga customer na naghahanap ng mabilisang midnight snack. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Minsan kapag gutom, gusto natin yung masasatisfy agad yung cravings natin, hindi ba? Kaya naman dito sa Cebu, nakilala natin ang isang cook na literal na fast food ang ginagawa. Dito sa Eframos, Cebu City, may dinudumog na midnight snack place. Pero teka, parang hindi lang ang pagkain ang dinudumog at kilala rito, kundi pati raw ang cook nito. Walang iba kundi si Kuya Riel Quijano, ang sinasabing fastest chef ng Cebu na nagluluto rito sa kusina ni Osting simula taong 2011. Mula sa instant pasta at noodles na may sabaw, beef loaf, sardinas o tuna with egg, mabilis daw ang pag-serve. We're here 3 a.m. before and punong-puno siya. Sulit po siya, tapos afford ng masa, mabilis yung niya, mabilis yung serving niya, at saka masarap. Parang kidlat ang niya, ang pag-serve niya sa amin. We wanted like very Filipino food, yung pang midnight snack. Mabilis talaga. Like, mga 15 minutes. Para naman kay Kuya Riel, kailangan niya lang daw gumalaw ng mabilis dahil sa dami ng order. Tingin niya, nabibilisan lang ang customers dahil sa pagiging organized at alerto nila sa mga order. May proseso kami dito sa pagluluto kung paano mag-start hanggang matapos. Pag mayroong dumating na customer, ma'am, dito lang, pila lang sila dito. Pila lang kung anong in-order nila. Tapos dito ko ilulutuin yung beef loaf at saka corned beef. Tapos yung pancit canton at saka noodles, dito sila lulutuin. Dito lang lulutuin ko yung fried na corned beef. Tapos dito din lulutuin yung sardines. At Siyempre, sinubukan natin kung kaya ba nating sabayan sa bilis si Kuya Riel. Hey! Nagsisimula na si sir! Wait lang! Teka lang. Sige sir, tuloy ka lang dyan ha. Okay, thank you sir. Bigyan mo ng egg mo. With egg. Okay. Konting asin, konting... Okay, konting asin tsaka betchin ko ba yan o paminta? Na pinaka naging challenging dito yung pagbukas lang nung nung pinaka delata. Okay, mantika. Okay. Chill muna tayo. ihalo yung karne norte. Okay. Hey. So far po, kumusta yung pagluto ko? Okay na. Okay. Iba yung pressure kapag isa lang naman yung lulutuin mo. Samantalang kay Kuya Riel, 1, 2, 3, tatlo yung inaatupag niya dito. Tapos sa kanya buong-buo na yung omelette niya sa akin. Bungi-bungi. Okay, thank you po. So habang problemado tayo dito sa luto natin, patapos na si Sir dun sa order niyang nakuha ngayon. Iba talaga ang bilis ng galawan ni Kuya Riel. Pero wag ka, hindi naman daw naisasantabi ang lasa. Kaya umaabot ng 100 ang orders sa kanila kapag nagbubukas mula alas 6 ng gabi hanggang 5 o 6 a.m. Sa halagang 75 pesos pataas bawat order. Garantisado pang maihahain agad ang late night cravings nyo. Dahil hindi nga pinaghihintay ang pagkain, precision at efficiency daw ang secret ingredients ni Kuya Riel para hindi masisira ang quality ng pagkain at walang oras na nasasayang sa paglasap nito. Mobile Journal, Merymon Reyes po, at ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang lightning chef ng Cebu kasama si Mobile Journal, Merymon Reyes. Aba, Merymon, nabigyan ng ibang kahulugan, Yung opening line mo, parang yung fast food. May iba ng meaning, ha? Yes, Papa. Para saan ba inilalaan ni Kuya Riel yung kanyang kinikita mula dito? Actually, nung tinanong natin siya, pangarap nila magkaroon ng negosyo talaga. Okay. Pero medyo mataas kasi yung mga gastusin, yung mga kailangang atupagin. May 3 silang anak na inaasikaso. Okay. Meron silang pinag-aaral. Meron din silang kailangan bigyan ng medical attention. Merong mga ganong problema na kailangan nilang bigyan ng oras muna. Kaya hindi sila ngayon makapagtayo talaga ng sarili nilang negosyo. So doon umiikot yung mga gastusin nila sa bahay, utilities, tsaka iba pa. Sa kanilang menu, ano ang pinakapatok at madalas orderin? Yun yung niluto ko, Pops J. Yung corned beef nila. Corned beef omelette. Kaya yung pinaka-tinry natin, yun yung isang paborito ni Kuya Riel. Yun din daw yung sikat doon. Tsaka yun yung isa sa pinakamabilis. Kasi hinahalo din naman siya dun sa itlog agad, sa omelette.
Asin, paminta, panimpla, betchin, Mekos-mekos na. mekos-mekos, mantika, Oo. salang, tapos na. Ganun siya okay. kabilis. Alam mo, nakakatakam tingnan, ano? Pero kung iisipin natin, napakasimple lamang ng Yes. mga kanyang niluluto, ano? Totoo. Pero gaano ba karami yung mga bumibisita sa kanya? Gaano karami yung laman ng kainan? Kasi umaabot daw sila ng 100 na order. Okay. Imagine from 6 p.m. until 5 a.m. to 6 a.m. kinabukasan, ganun kahaba yung oras. So, Hanggang madaling araw. overnight, yes, marami. Tayo, 2 beses, 3 beses akong bumisita sa kanya mismo doon ng gabi. Inabot din ako ng hating gabi. Hindi nauubos Hindi yung naubos. pagdating ng tao. Okay, So, okay. in groups of 5, in groups of 10. Sunod-sunod sila eh. Tapos mabilis yung serving ng food, mabilis nakakakain, natatapos, aalis. May dadating na naman agad na customers. Meron ba siyang tinitrain o tinuturuan na magluto ng ganyang kabilis? Meron siyang Oo. 2 apprentice, Pops Okay. J. Pero nung tinanong natin, kaya nyo na po bang sabayan? O kaya nyo na bang palitan si Kuya Riel? Oo. Hindi pa raw. Hindi pa sila Sila ganun lang daw yung ka-confident. isasalang kapag ka magsi-CR si Kuya Riel, may kailangan asikasuhin or malilate, yun yung pinakagagawin nila. Aba, mahirap din gawin yan, ha? Meron, Kahit nga ako nahirapan, baka Pops J. mapaso ka, no? Kasi may Correct. mantika. Correct. Oo. Okay, nakwento ba niya kung paano nakakaiwas sa pasma? Actually- kung tuloy-tuloy yung pagluluto. Oh. Nakita ko, Oo. Pops J, meron nga siyang efficacent oil sa isang tabi niya. Ganyan siya kalaking bote. So sabi ko, hala Kuya Riel, meron ka pala dito mga white flower, ganyan, may pinapahid ka. Okay. Kailangan niya rin daw kasi yun pagkahating gabi. Kumbaga minsan sasakit yung ulo, Oo. minsan kailangan ng mentol para magising. Pero pagdating doon sa pasma, may iba kasing naghuhugas ng mga pinaglulutuan niya. Yung may Oo. naka-assign. So ang pinaka-focus niya lang talaga, magluto. After nun, wala siyang ibang gagawin. Papahinga niya yung kamay pagka walang luto. May ibang kukuha ng mga kalan, ng mga frying pan, huhugasan. Lapag lang siya ng bago. Kaya very systematized siya eh. Organized Oo. talaga siya. Kaya efficient yung paggalaw niya na pag may ginawa siya, may ma-accomplish siya sa Oo. bawat galaw. At yung kanyang sistema malamang inahasa na, no? Yes, Through the years, no? Correct. Dito ko ilalagay itong ganyan. Oo, kung ano ang step by step. Yes, Ika nga. Papa J. Malinis ang pagkakagalaw. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Mary Mon Reyes.